Magandang hapon po sa inyong lahat at kayo po ay nanonood at nakikinig dito sa programang Gabay sa Kalusugan at ito po si Dr. Gary C. Ngayong araw po sa aking column sa People's Journal Tonight. Sa page 4 mababasa niyo po ang isang request ng isang listener na kung pwede ko raw talakayin ang tungkol sa chronic obstructive pulmonary disease. Ito po yung tinatawag na COPD. Ano po ba yan? May kinalaman po yan sa baga. May kinalaman sa mga makakapal na plema. Nahihirapang huminga. Yan yung tinatawag nating chronic bronchitis. Saka yung tinatawag na emphysema. Yan. Tita Swarding, sana nakikinig ka. Kasi nakasalubong ko kanina si Tita Swarding Sabi niya, Doc Gary, mayroon akong emphysema. Sabi ko, tita, huwag ka na magyoyosi. Ay nako, 12 years ko nang tinigil, sabi niya. Yan. So, yung mga nakikinig po na heavy smoker, na wala pang nararamdaman, sige lang, kung ayaw nyo pong itigil yan, tuloy lang ang ligaya. Pero balang araw, kakailanganin nyo po yung paliwanag ko tungkol po sa emphysema, chronic obstructive pulmonary diseases, bronchitis, at kung ano-ano pang problema sa baga na may kinalaman dyan sa kahahawak mo, kasisindi mo, kahihingi mo ng yosi. Sige lang, tuloy lang. Ngayong araw po sa ating balitang pangkalusugan, ang ating pong tatalakayin ay tungkol sa isang lumabas na medical journal na sinasabi na ang sakit sa bato ay maaring humantong sa atake sa puso o kaya stroke. At sa health seminar naman, ang ating topic ay request din ng isang texter. Kaya yung mga iba sa inyo, baka meron po kayong mga karamdaman na hindi nyo naintindihan o hindi na ipaliwanag ng husto, pwede nyo po akong i-text at sabihin nyo lang po sa akin kung ano po yung gusto nyong ipaliwanag ko sa simpleng paraan. Ang gagawin nyo lang po, i-text nyo lang po ang inyong kumpletong pangalan at yung mismong topic na gusto nyong i-discuss ko dito sa Gabay sa Kalusugan. Ang number po na inyong pwedeng i-text ay ang 0999-168-4060. Ulitin ko po, mag-text lang po kayo kung ano po yung topic na gusto nyo. Huwag nyo na pong tawagan, text lang. Lagay nyo lang halimbawa, Gary C. Paco, Manila. Tapos yung topic na gusto nyo, halimbawa, tuberculosis. O kaya, erectile dysfunction. O kaya, gusto nyo, vaginal dryness. Maski na pipilitin ko pong ipaliwanag yan dito. So, te-text nyo po sa 0999-168-4060. Ang topic po natin sa Health Seminar on Air, frequent urination. Ito po yung mga palagi raw ihi ng ihi. Bagamat alam natin, pag uminom ka ng maraming tubig, ihi ka ng ihi, pwede rin naman na ihi ka ng ihi. Yan pala yung senyalis na meron kang ibang sakit. Alam natin yung diabetes. Pero iba pa, urinary tract infection, pwede. Ano pa ba? Mamaya, pag-uusapan natin yan. So, ang mga dahilan kung bakit ihi ng ihi ang isang babae at isang lalaki, bakit kababangon lang niya para umihi, wala pang 5 minuto, iihi na naman? Madami ba iniihi o paunti-unti? Mahalaga rin malaman yung kulay ng ihi. Kayo po ba, yung mga nakikinig na senior citizen, pag tinanong kayo, ano po ba ang kulay ng ihi? Ano ba ang kulay ng ihi? Alam nyo? Ba, may magsasagot dyan na kulay puti, kulay dilaw, kulay orange. Ay, sa akin, violet. Ba? Iba-iba palang kulay ng ihi. So, gusto ko makinig kayo maigi at yan ang ating pag-uusapan sa ating health seminar on air. Ngayon, doon naman sa liham naman ni Lolo at Lola, meron ako natanggap na, medyo marami po ako natatanggap na letters lately, Yung iba, teka may Serena po, sandali lang po. Yung iba po, sinabi ko po kasi, text lang po, maraming tumatawag. Talaga naman, Tagalog na nga, hindi pa naintindihan. Englishin ko. Text only, no calls. Yan. So, okay. So, ito.
liham mula kay lola at lola. Nakatanggap po ako ng maraming liham lately, no? Pero yung iba, request lang nakalagay lang doon, Doktor, pwede ba ako makahingi ng mga babasahin tungkol sa ganitong sakit? So, pinapadala ko. Okay. Pero, itong 3 letters na to na natanggap ko, isa mula sa Cavite, mula kay Lola Memeng. Lola Memeng, kung nakikinig kayo ngayon, no, babasahin ko po yung liham. Then isa naman galing sa Iloilo City, no, kay Sister Rosalia. May nakikinig pala sa atin mga sisters, no? Magandang hapon po sa lahat ng mga sisters, brothers, at mga pare at mga bishop na nakikinig po. Then may isang letter din galing naman sa Quezon City, no, mula kay bata pa to kaya hindi lola, no? Mami na lang, Mami Maria Ofelia Vertudaso. So ito naman naghihingi lang ng paliwanag tungkol sa vitiligo. So mamaya pag-uusapan natin yan. At sa haranan ni Papa G, 1954 na kanta na kinompose ni Mr. Constancio de Guzman. 1954. Alam kong yung mga nakikinig sa atin, sabihin ko lang yung mga gumanap dun sa pelikula. Alam na nila kung anong title ng kanta. Ang pangalan ng aktor, Rogelio de la Rosa. At yung actress, Carmen Rosales. Itong request na ito ay nagmula po kay Lola Mameng. Sabi niya, Doc Gary, request naman, kantahin mo naman itong paborito kong kanta. Hindi ko lang alam kung maaalala niya yung lyrics. Pero, request niya, so pipilitin natin mamaya. Okay? Balitang Pangkalusugan ni Dr. Gary C. So, sa Balitang Pangkalusugan, tinalakay natin kanina, no, na meron pala mga sakit sa bato na nakaaapekto sa isang tao sa kanyang ugat at pwedeng humantong sa pagkaroon ng heart attack at stroke. Itong article na ito lumabas noong August 25. Ngayon po ay August 26. Di kahapon lang po ito, no? Sangayon sa scientists ng Bristol University sa United Kingdom, na-identify nila na ang isang tao may kidney disease o sakit sa bato ay meron pong pwedeng mangyari sa isang tao tulad ng pagkakaroon ng heart attack at stroke. Ang sinasabing dahilan, nalaman nila na ito'y nakasisira, nakakadamage ng lining ng ating blood vessel o ng ugat na humahantong sa tinatawag na leakage. Abay, para palang tubo ng nawasa na may konting lamat. Abay, tumatagas yung tubig dun sa konting biyak dun sa tubo. Ganun din pala nangyayari sa ugat ng isang tao. At nagkakaroon ng tinatawag na circulatory diseases na pwedeng humantong ngayon sa atake sa puso at saka stroke. Ito pong pinag-uusapan po natin ay lumabas kamakailan lang, August issue ng Journal of the American Society of Nephrology. At sa ngayon sa journal na ito, 15% ng populasyon ng United Kingdom ay maaring may mga problema sa bato. At maliit lang naman yung porsyento na humahantong sa tinatawag na kidney failure. At ang kadalasan na nagiging problema ay hindi yung kidney failure, kung hindi yung pagkakaroon ng stroke at heart attack. At na-identify nila kung ano yung pinakadahilan. Noong 1960 pa, matagal na to, nalaman na ang ating blood vessel o ang ating ugat ay nababalutan ng tinatawag na glycocalyx. Glycocalyx. Ano ba itong glycocalyx? Madali lang yan. Huwag na natin intindihin yung pangalan, mahirap tandaan. Kumbaga, ito ay covering na nagbibigay ng protection sa ating ugat para hindi madaling pumutok o mag-rupture. Sa madaling salita, shield, panangga ng ugat para hindi madaling pumutok o mabiyak o lumobo o humina. Nalaman, pag meron kang kidney disease at itong sakit sa bato hindi nyo na-control, itong glycocalyx na to ay unti-unting bumababa o humihina. Yan ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema sa pagdaloy ng dugo o sirkulasyon na pwedeng humantong sa pagkakaroon ng damage sa inyong ugat at the same time magkaroon ng stroke o kaya heart attack. So sa ngayon, ang pinag-aaralan nila, paano madadagdagan itong glycocalyx na to na magbibigay ng proteksyon sa isang tao. Dahil sa ngayon, wala pang gamot na naimbento para tumibay ang ating blood vessel at mabigyan ng balot na tinatawag nga nating glycocalyx. Pero, ang kagandahan, pinopondohan po itong pag-aaral na ito sa ngayon at ang British Heart Foundation
at ang Medical Research Council, pati na rin po ang American Academy of Medical Sciences ay tulong-tulong na sila po ay nagbibigay ng pondo para pag-aralan ang pag-develop ng magbibigay ng proteksyon sa ugat ng isang tao. Aba, so maganda. Ibig sabihin, may problema ka sa bato, may problema sa kidney, at dahil dito, yung ugat nyo nagkakaroon ng paghina. Humihina o bumababa, yung nagbibigay ng proteksyon sa ugat. So, maski gamutin nyo pala yung kidney, kailangan mabigyan din natin ng proteksyon ng ugat natin para ito'y matibay. Mabalutan ng tinatawag na glycocalyx. Yan. So, pagtitingnan ho natin, marami palang sakit na nangyayari sa isang tao na may kinalaman sa ibang sakit. Halimbawa, nahihilo. Dok, ano ba magandang gamot sa hilo? Kaya pala nahihilo dahil mataas ang blood pressure. Kaya pala nahihilo dahil meron siyang arthritis sa batok. Kaya pala nahihilo, malabo ang kanyang mata na kailangan lang magsuot ng salamin. Kaya pala nahihilo dahil lasing. Ay natural, may hangover, nahihilo. Diba? So, ibig sabihin, maraming dahilan. Kailangan malaman natin kung ano yung dahilan, ano ang nagbibigay sa atin ng problema, para mas madali natin masolusyonan ang problema. Yan. So, isa pang tanong, bakit may nag-request sa akin na mag-discuss tungkol sa paano daw mabuntis ang isang 57 years old na babae? Abay, medyo mahirapan po ako dyan dami ko nang na-lecture, pero pagdating sa 57 years old na babae, paano daw mabubuntis? Medyo pas muna ako dyan. Itanong nyo na lang po sa OB-GYN. Ang unang-unang tanong kasi dyan, kayo po ba'y rineregla pa? Mahalaga po yun. Pangalawa, may asawa ba kayo? Paano nga naman mabubuntis kung walang asawa, di ba? So, mahirap sagutin yung tanong na yan. So, doon sa nag-text, suggestion ko po, pumunta po kayo sa isang OB-gynecologist at mapag-aralan. Baka may paraan pa. Di ba? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Maski na lola na kayo, may pag-asa pa ho. Ha? Huwag kayong alis. Pakinggan niyo po itong mga joke for the day. Dok, tinatakot ho ako ng asawa ko Humihingi ng sustento. Hindi ba matagal na kayong hiwalay? Yung nga, Dok Pag hindi daw ako nagbigay, babalik siya sa akin. Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan.